Good day, everyone. This is your favorite Devcom girl, Lay, slaying everyday Lay. And I'm Riley. And we are your host for today's podcast. This is Balitang 50-50 Podcast. Ayan. So, if you guys notice, dalawa lang kami ngayon, Oo. no? Merong kulang. May missing na piece. Yeah, there's a missing piece. Yan. So, ang ating guest for today is a very, 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 very special one. Wow. Yes. Very, very special one nga. Siyempre, kasi, you know, what if siya na pala yung missing piece? Huy! Basta yun. He's a very, very special guest. And for today's podcast, he's going to talk about his UPCA experience and his tips for you guys upcoming UPCA students. So let's all welcome our guest. Your one and only Yuan. Hey. So, ayon, Mr. Yuan Chiriz. Ayan. Interview. Ako pala yung nawawalang piece. Yeah, siya yung nawawalang... Ginawa niyo pa akong bagay. Siya yung nawawalang puzzle piece. Yon, quick introduction lang. Ako si Yuan. Tapos isa akong BS DevCom Freshie. At isa akong DPWAS passer ng UP. Let's go. Same. Let's raise Mga the flag of mga PPWAS second Pasay. options lang ng UP. Uy. Sakit. Charot. Ah, So yun. so, first of all, no, since this is, you know, your UPCA experience, let's talk about yung naging process muna ng ng application mo sa UP. Like yung courses na prior courses mo, prior campus mo, ganon. And how did it make you feel, yung the whole process? So, syempre ako, di talaga ako sure sa aking path. So, ginawa ko talagang 5 yung school na in-applyan ko. So, nag-apply ako sa UP, of course, Ateneo, LaSalle, FEU, UST. Ganun ako di ka sure, guys. Hiwalay pa dun yung mga walang exams tulad ng Letran. Tapos, Nag-apply Same, ka rin same. sa Letran. Oo, Ay, same. sinepress ko. Ay, hindi naman sa letran, pero like same. Na Oo. marami talagang school na in-applyan. Basta marami kang Oo, kahit yung mga walang exams, para lang talaga sure na may slot. Syempre, Para sure na takot tayo. makakapag-college ka, Oo. diba? Ganun ka ka. Ganun talaga pag... Ciao. Bawal Yun. yan. Pero i-include ko to. So, Ano yung mga courses mo? Yung prior courses courses na kinuha mo during your application and priority UP campus. so sa lahat ng schools kasi talaga in-apply ko is bio. Bio talaga. Oo. PS Bio. Like, okay, sa UP, syempre bio, both Diliman and LB, tapos UST, BS Bio, tapos LaSalle, Human Bio, tapos sa Ateneo is Health Sciences, tapos sa FEU, BS Bio. So Bio basically talaga. about bio. Bio talaga. So ba yun? dito ako ngayon sa DevCom, Yeah, nakikipagtsikahan, parang- sumusulat ng mga... Articles, gano'n. Hindi niya nga tinapos yung sentence. Sobrang laki ng job. Well, yung priority campus mo naman. Siguro Ateneo talaga. Kaso sinuha ko na Ateneo. Pero ang major standard ko talaga is yung environment. Like, ayoko mag-aral sa chaotic na schools, aka Lasal sa Taft at UST sa Espanya. So, una gusto ko talaga is magubat-gubat tulad ng Diliman, na super mapuno, tsaka ng Ateneo. Kasi, syempre, very Talaga, environmental. Ateneo, hindi ba sa ano? Oo, like, parang mas, ang dami nilang doon, mga forest. Laki ng na campus napunta ng ako. Ateneo. Malaki. Kasi ako napasok. Very, Sorry. very mapuno, like Diliman. Okay. Andito ako ngayon sa gubat ng Los Baños. Woo! Makiling. Yes. Bundok. Makiling. Sa Sorry, bundok hindi lang ka siya nilagay. gubat. Bundok siya. din. Bundok talaga. Ano naman, like, how does it feel na, alam mo yun, bio yung prior course mo, pero ngayon nasa DevCom ka. Parang ang laki kasi ng pinagkaiba. Laki ng jump. Sinasabi niyo ba mag-shift ako? Hindi, Uy, joke. Tinatanong ka lang uy. namin Uy. kung ano yung feeling. Oo. Siyempre, Totga ba? Totga? ito na nga kasi, kumapit kayo. Oo. Pinil ko talaga na mag-UP ako. Gapang kong gapang.
sino ba naman ako para piliin yung gusto ko? Siyempre dun tayo sa walang tuition. Tama. Diba? Nabubuhay tayo sa Siyempre dun probinsya. tayo, UP is UP. Bit ka pupunta sa sa school na 60,000%. Uy, parinig. Parinig. So yun, so nasa DepCom ako. And I think di naman ako nagsisisi sa decision ko. Kasi I think andun yung puso ko rin naman. Wow. Yes. Ano yung sinasabi ng puso? Mag-shift ka. Uy. yung puso niya bumubulong Oo. mag-shift. Kasi aside from bio nga, na-mention ko sa lahat na lang ata ng contents natin. Mini-mention. Na-mention ko na nasa development side din yung gusto kong forte sa aking college. Okay. Well, since ayun nga, sinabi mo na yung prio course, prio campuses or universities mo, let's go naman dun sa pinaka-UPCA experience mo na. Like during the time na ni-release or during the application period and yung Preparation. time of preparation mo nung nalaman mo na walang UPCAT. Tapos, during the time na ni-release yung results. Siyempre gapang talaga. Yeah, Tsaka Gapang siguro talaga. buong pandemic ko din nandasal, please sana di ako abutan ng exams. Kasi pag may exam, babagsak talaga ako. yeah. So yun, I think na-manifest ko siya. Sorry po sa mga fellow freshies na gusto ng Exam. exams. Sisihin niyo ko. May manifest. So yun, siguro naging malaki yung role ng review classes ko sa Brain Train. Wow, Wow. nag-advertise. Oo, Brain Train. School po siya ng based dito sa LB. Charot. Anyways, yun nga kasi months before pa lang ng application season for Ateneo, UP, Lasal. So yun, na-prepare na talaga kami and hindi lang about exams or mga lessons yung tinuturo nila. Meron din kaming miscellaneous subjects na Ano yun? kunwari sa akin may UPCAT miscellaneous kami. Nandun yung tips how to what to do during entrance exams. Okay. And isa pa dun sa UPCAT miscellaneous, diniscuss talaga sa amin ano yung mga game plans na dapat mong gawin for the process. Para siyang starter May pa. strategy na. Oo, like gagawa ka talaga ng strategy. So I think isa dun sa strategy na yun ay una alamin mo yung mga cut-off Scores. UPG. Okay. Oh. Yes, familiar naman tayo sa UPG natin. Yun. Explain mo natin sa mga viewers ko na UPG. UPG. UPG is parang grades siya. Parang dati, bago mag-UPCA, is syempre may UPCAT. Parang doon, alam ko 70% is sa exams, tapos 30% is socio-economic or demographic, yada-yada. Or 60-40%. Basta may Abangan nyo na lang yung announcements. Yun, para sa mga UPCAT takers. Pero, ayun, malaki yung role ng UPG para sa inyong pagpasok. Kasi doon malalaman kung papasa kayo sa campus na gusto nyo at kung papasa kayo sa course na gusto nyo. Like for example, Diliman, mataas yung cut-off grade nila doon. Ilan yung cut-off sa atin nun? Hindi ka na Sa maalala. UPLB parang something sa 2. Oo. Like, 2 point something. actually, ang i-release lang nila is cut-off grades for reconsideration and yung UPLB nga is 2.8. So, must-haves nyo is UPLB as your campus choice. Yun. Maganda. So, Maganda. unang kunin nyo is syempre kung anong gusto nyong campus. ELB nyo lang para sure. Tapos, isama nyo yung UPLB talaga or open nyo kasi yun yung may 2.8 na cut-off. Sa amin naman ang sinabi sa amin nun parang gawing prio campus ang UPLB. Kasi kapag dumating na yung results, tapos halimbawa hindi ka nakapasok sa Main campus na Oo, gusto sa Diliman. Mm. Tapos kasi hindi na nagre-recon ang Diliman as far as I Oo. know. Hindi sila nagre-recon. Hindi sila tumatanggap ng recon. Oo. Tapos ang UPLB naman, hindi ka nila tatanggapin Kung hindi yun yung first kung hindi yun yung campus. first campus mo. Kaya yun yung ginawa naming Mm-mm. strategy nun. So, ang majority talaga dyan is dapat i-examine nyo na talaga sarili nyo kung kaya nyong pumasa sa campus or hindi talaga. Like, kunwari sa akin, medyo trusted ko naman sarili ko na medyo kaya naman i-reconsider. So, inuna ko talaga kung anong gusto kong campus at sinecond ko yung UPLB kasi feel ko naman
nagpapasa naman ako sa UPLB, awa ng Diyos, pumasa naman. Di ba? Yun. So, yun. Nagbibiwas pa tayo. I-assess nyo yung sarili nyo kung, ano ba? I-assess nyo yung sarili nyo kung sa tingin nyo kaya nyo ba. Tapos, kung, Yun yung isa kung lang. like your grades will make the cut. Oo. Or kung ano, i-assess nyo rin yung university din. Like yung cut-off UPG, yung cut-off grades, cut-off scores. Sobrang, ano kasi talaga, sobrang importante nun. Para alam mo kung gaanong kalaking effort yung kailangan mo i-exert. Para di sayang yung upcut. Oo, para hindi, ano yun. Eto naman. Actually, kahit up ka lang to, is may percentage nga siya ngayon sa UPCAT, ganun yun pa rin yung ginagawa. Is may cut-off grades pa rin, this may percentage yung social or Yung demographic. sa ano naman, anong tawag dito? Sa tanong kanina. Yung sa iyong, Story. no, ang iyong process na, like, nung natanggap mo na yung results ng Oo. UPCA. Like, kasi, yung sa amin kasi hindi namin alam kung kailan i-release yung UPCA. Nagulat na lang kami, Ay. na-release na siya. Okay. So, gulatan. Yung sa inyo ba? Di ba kasi talaga nag-aantay kami nun, like, nagpo-post yung UP system kung kailan nila ilalabas yung results. Oo. Pero parang... At naglabas talaga sila, di ba? Oo. May schedule. At saka nilabas din nila kung ano yung schedules ng per names. So, yun, inabangan ko na talaga. So, pagising ko, bukas agad. Actually, pag bukas ko nun, lahat ng friends ko may results natin sa ako. Kagigising ko, ano meron? So, yun, pag bukas ko is DP was, anong meaning? Anong DP was? Nung una, akala mo na-reject. Oo. So, syempre magtatanong Ano yung agad ako. ano? Yung initial reaction mo, nakita mo yung thank you. Actually, hindi ko gets yung context ng thank you kasi nag-scroll na agad ako, tiningnan ko na yung results. Kasi pag nag-abang ka sa Twitter, guys, makikita mo, pag thank you or congratulations, dalawa lang yun. So, yung yung isa. yung mga tao, hook talaga sa first word ng results. Kaya ako nung nakita ko rin yung thank you sa akin. Ouch! Pero nakita mo yung kulay green. Oo. Green yun. Yun, green and red din. So, medyo nakakaba. Isa yun sa sa May aabangan meaning nyo. pala. Oo, may meaning yun. Isa yun sa aabangan nyo, guys. Pero sobrang saya ko na dun sa DP was, like, binalita ko na agad sa lahat ng pamilya. Pumasa akong UP! Makapal mukha ako. Yun. Oo, Tapos, yung sinabi ko sa nanay ko, pumasa ako UP. Tapos sabi niya sa akin, ano course mo anak? Sabi ko, DP was ako. Ha? Eh di ka papasado. Manaman. so iyan, medyo doon naputol yung ligaya ko nun. Oo. Dapat Kasi siya mo, manaman sinampal niya ako ng katotohanan na hindi pa sure slot ko. Ayan ang nakalagay, this is not an assurance of your... Ano yung nakalagay doon? Oo, parang Oo. parang being a DP was passer. Like, dito hindi assurance inaha- na Oo, slot. yung slot mo. Pero, alam mo yun, may chance ka pa compared to others. Mas malaki yung chance ako. So, Kaysa like, sa recon. mag-focus ka lang dun sa positive side na mas malaki yung chance. Oo. Pero kapag nagtanong ka sa uppers mo, actually, sabihin na, sure slot na yan, sure slot na yan, huwag ka na matakot. Nagbasa din ako nun sa Reddit, actually. Oo. Sa Reddit ako, Sure sa Reddit slot na ako yan. umano. Hindi lang alam ng campus kung saang course ka ilalagay. Pero sure na yan, tas ano ang UP. Pero guys, Ano hindi. yun? Myth yun. Like, so, ano siya? Meet ba yun? Or Hindi siguro siya- mas hindi na-debunk myth. siya Hindi sa myth. atin. Ano siya? Tas- Ano to? Misconception siya Oo. as a DP was Or passer. naging misconceptions na lang siya sa batch natin. Oo, sa Kasi batch sa namin. upper batches talaga, like, lalo na sa mga UPCAT pre-pandemic, like, sure na talaga na DP was. Oo, Pasado daw. na silang UP. Claim mo na. As in, meron talagang slot. Pero Hindi lang ngayon, sure yung course mo. oo, parang kalahati ng sa circle ko, sa friend group ko, DP was, is hindi lahat nakapasok sa DP was. Kasi yung sa DP was is binigay nila kung ilan yung number ng slots ang meron sa per course. At agawan pa ulit kayo doon. Oo, agawan pa kayong mga DP was apparently, this is passer. another process. So, mas masaya pakinggan yung yung UPCA story ng mga DP was at Waitlist. Oo, Andun kasi- talaga yung matagal yun. struggle. Kasi matagal talaga yung struggle. I remember nung ako inaantay, parang buong isang buwan or buong 2 weeks Oo, totoo. I was on edge. Parang Tapos alam mo, tama yan, on edge ka, like parang lahat tahimik, like Oo. nabibigyan sa tahimik, tapos mandidinig mo lang yung tumitib kung puso sa oo, kabag. wala kang ibang Ganun. iisipin kundi yung UPCA. Kasi Oo. pag DP was passer ka,
technically, dun na rin naglalabasan yung mga Ibang oo, schools. ibang Yung results unit. na, oo. Tapos, maglalabas sila ng ganun. Maglalabas din sila ng deadline for your confirmation. Eh, yung nangyari sa akin, yung UPCA, late mailalabas yung result ng DPWAS compared dun sa other universities. Yung ibang universities, deadline na nila. Oo, kaya nakaka-pressure. Oo, parang, Ay, alam niyo, isa pang pressure doon. Yung mga pumasa na, naka-DP frames na sila, like, kailan kami? So, ano kami? Hashtag late post. parang, gano'n. Tapos may batch-batch pa yung DPWAS. Oo, may Ay, oo. batch 1, batch Parang 2 dalawang pa. batch ata siya. Oo, dalawang batch yung Buti DPWAS. naman, pumasa na ako sa batch 1. I Ako mean, rin like, lumabas na agad results ko. At Ako inabangan rin. ko rin yun, ha. Same. Kasi unang nilabas is waitlisted. Oo. Tapos saka pa lang yung DPWAS results. Oo, waitlisted yung nilabas. Tapos, sobrang nakaka-tense nun. Like, dasal talaga kung dasal. Mapapabalik loob ka talaga. Nang wala sa oras. Alam niyo guys, feel ko medyo bumabait yung mga tao sa UP. Alam niyo kung bakit? Ano? Nagbabalik loob talaga sila pag finals. Oo. Oo, Pag, ganun. pag Hell Week. Bago ka pala mag-UP, babalik loob ka na talaga. Talaga. Wala Mas nga mabait pa rin. tayo kaysa sa mga lasal. Kasi kunwari, kapag medyo bobo ka, kakapit ka na lang talaga sa dasal. Oo, totoo yun. Alam ko na what to describe yung DPWAS. Ano? Tinik talaga siya. Tinik sa lalamunan. Oo, sobra. At mapapabuntong hininga ka talaga paglabas ng results. Parang sa mo, oh, thank God, gano'n. Pero nasa din ako nun kasi nga, na-mention ko nga na ang dami kong friends na Napasado. DPWAS din. na hindi Tapos, pumasa. oo, hindi Ay. pumasa. Parang sa school ko, ako lang ata mag-isang DPWAS na nakapasa. Oh, Ay, congrats. Baliktad. Ako lang yung mag-isang DPWAS na nakapasa. Tapos ang dami namin nun. Siguro nasa 10 kaming DPWAS nun. So, medyo maraming tipid. So, Tapos sabay-sabay nyo lang rin nalaman. Oo. Tapos nakakaya kasi nagtanong pa ako sa anyways. okay, sige. Okay. So, since na-share mo naman na yung UPCA experience, doon naman tayo sa mga tips or advice. Since kanina may sinabi ka na naman na yung sa UPG. yung UPG, Oo. ganun. Meron ka pa bang maidadagdag as tips and advice to our upcoming UPCA takers? Since UPCA na Oo. ngayon, hindi na UPCA. Siguro Grade pinaka-crucial talaga is dapat pag-aaralan mo yung school. Una yung campus. Accessible ba siya sa'yo? Yung... Ang layo natin eh. oh, kasi ako 6 hours ako, tapos di ako mauwi. Tapos isa pa dun, syempre kung budget, kung issue mo is budget, dapat alaman mo talaga yung mga kung saan aabot ang budget mo, kung pang Manila ka ba o pang probinsya. Kung pang probinsya ka, Kasi dito ko sa mga, LB. merong mga ano dito sa LB, mga ano tawag doon? Mga karinderya na talagang Oo. budget friendly. Ewan ko kasi parang di ko alam kung may 50 pesos pa sa Diliman. Parang 50 pesos ata nila is pancit canton na paluto. Oh? Na laking. Joke lang. Di ko alam. Pero parang ganon. Kasi nagtanong ako doon, Spread 100 pesos misinformation. daw yung student niyo. Ha? Dito makakakain ka ng 40 pesos. Oo, totoo yun. Okay. So yun, isa yun sa pagpili ng campus. Tapos next sa course, syempre medyo alam mo yung isa sa pagtinanong, kapag UP daw, weird daw yung mga pangalan ng courses. May ganun. Oo, kasi kakaiba daw. Ay, kakaiba. Taga-UP ka, no? Paano kakaiba? Kasi kunwari iba. Medtech lang. Oo. Medtech, nursing, biology. Oo. Dito ano meron tayo? Food and Science Technology. Community Nutrition. Ay, hindi. Nutrition, common naman sa iba. Kasi may development communication tayo. Like, di talaga familiar mga tao. So, yun. I think familiarize yourself sa Courses. bawat courses. Kasi baka mamaya may courses pala na yun pala yung forte mo, di mo lang pala alam na yun yung tawag sa kanila. O kaya maano mo, parang ma-misinterpret mo yung course kung anong Oo. gusto, kung anong pwede niyang gawin. Ganun. Research. Just Research. because, Research. DevCom, Mascom, pwede mong mapag-ano yun eh. At saka, I think last one is huwag kayong mahiya mag-approach ng mga iskot-iska, mga kuya at Uppers. ate na uppers. Kasi malaki talagang tulong nila, makukwento nila yung experience nila sa UP, kung kakayanin nyo ba, yun, tsaka kung matutulungan kayo sa mga courses, kung paano yung game plan. I think
malaking variable talaga yung mag-approach ng mga iskotis ka. Nag-approach ba kayo nun? Ako hindi kasi wala akong kakilala. Ako rin, wala akong kakilala. Wala Pero akong ano, kakilala. yung parang basis ko lang is yung sa tatay ko. Kasi tatay ko Oo. alumni. So Ayun. yun, siya lang pinagtanungan ko about yung process and stuff. I think malaki talaga yun. Kasi ako po na rin, may napapagtungan na ako sa Diliman, may napapagtanungan ako na ate dito sa LB, so nalalaman ko yung differences. Advantage yun. Advantage na meron yun. kang Parang Oo. ease of mind. Tapos, pero I think magagawa nyo yun guys sa Twitter, Reddit, yun. Magbasa kayo sa Reddit. Sa Reddit ang Sa Reddit ang dami. Oo. Tsaka Twitter, marami. Kaya yan. Siguro ano na lang din, like, prepare, kasi based dun sa mga nababasa namin, since upkat na ngayon, hindi na siya upka lang. So, prepare talaga kasi daw, regarding the exams, especially sa science, hindi mo talaga magigauge kung anong field ng science ang i-exam mo. Kasi per year daw, nagbabago-bago yung pinagfo-focusan ng UP in terms sa science. Halimbawa, this year, Physics. Physics. Next year, mas focus sila Ganun sa pala. chem. Sorry, wala kaming experience. Ganun sila. Oo, wala akong Sabihin experience sa na, sabihin UPCAT. na yun. Sa Twitter, Reddit, noong mga time na kinakabahan ako for UPCAT if meron pa At saka tayo. guys, alam kong medyo malaki yung role ng mga review schools. Pero nasa sa inyo talaga yan kung paano kayong learner. Kung self-review ba kayo or class type ng aral. Pero in terms of resources guys, I think makakakuha kayo online ng free kasi mababait naman yung Oo, mga meron. uppers natin. May mga nakuha akong like parang, meron ako UPCAT reviewer na, Mag-join lang kayo ng Facebook groups guys. Yun. Kaya At saka, Sendan nyo kami ng message, bibigyan namin kayo ng G-Drive. o kaya like, alam mo yun, study session with your friends. Oo. That helps a lot. Kasi kami ganun yung ginagawa namin. At saka lastly, may maraming organization sa UP ang nagkakandak ng free review for Yes. UPCAT takers. May So ganun? yun. Oo, like kunwari yung org namin. Oh, Yes, plug. or sige nga. Yung mga nakasab- varsitarian orgs namin, kahit yung church orgs namin, nagkakandak kami ng mga UPCAT review sessions. Yun. Yes. Saan yan? Sa LB lang. Actually, kunwari, sa Diliman, may mga school silang pinupuntahan na open for all. Okay. Tapos kunwari yung varsitarian sa province ko, nagkakandak sila ng yun lang, abang-abang lang kayo. Baka meron din, syempre, malamang may virtual review sessions na. So, join lang kayo ng join. Yes. And yan, before I end, like, ano yun natin na sa UP, although parang intimidating pakinggan na UP student, UP, ganun. Hindi siya totally, kasi hindi siya yung totally na parang puro aral lang kayo talaga. Real. At saka yung common misconception about professors. Like, oo, merong professors na kupal kung kupal. Pero, hindi kasi totoo yun. Hindi naman yun mawawala na merong prof na ganun. Pero, sa akin kasi sa experience ko, wala akong prof na ganun. Lahat ng prof ko, sobrang approachable Uy, nila. namumlastik ka na Tapos, ata. Joke lang. hindi. Pero Sobrang, ang babait. approachable talaga sila na, alam mo yun, feeling ko nga mas approachable yung ngayon kaysa nung high school ako Kasi parang willing silang i-adjust yung deadline. Nung high school ako, Deadline is deadline. deadline is deadline yun. Tapos parang yung mga panakot nila sa atin nung high school tayo na, Naku, hala, sa pag college ka, pagdating nyo, ganun. yung mga professor nyo. Oo, hindi, that's Ay, not hindi true, guys. That's not Mas true. may parental connections kami. Like mga kami pamilya dito Oo, na with para our silang profs. nanay na totoo gumagabay, yun. tatay na gumagabay. Yes. Tatay na galit. Parang may pinaparinggan ka, no? Sinasabi ko lang. Parang kilala ko yun. Hindi, joke lang. Okay, sige. Uy, huwag yung takutin. No, I'm Hindi, just saying. hindi. Pero yun Anyways, guys, yun. Kung intimidating yung mga UP students, ay hindi. Very excited kami to welcome the new freshies. Yan. Yes. So, ayun nga, ang dami nating natutunan from Yuan's Story. UPCA experience. Yeah. And marami din siyang na-share na tips for you guys, no? For our upcoming UPCAT takers or UP passers na, di ba? Claim na Yes, natin. mga yan. aming Claim na future natin Scottish yan. ka. Yes, di Yan. ba? So, and that concludes our
today's podcast. This is your Balitang 50-50, handang magbalita, umulan o umaraw. Handang chumika, umulan naman umaraw. Handang chumika, umulan man o umaraw. Maka 3 man o maka 5, handa pa rin chumika. Oh, Handa basta mag-breakdown. This is your Balitang 50-50 Podcast! Yay! Excited na kami sa inyo, freshies, na makasamang makipaglaban Bye-bye. para See you sa next time. bayan.